morning. Sige nga po, ngitian niyo yung katabi niyo, sabihin mo, ang ganda mo ngayon, ang gwapo mo ngayon, kapatid. Excited na kami sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sige. Nasabi niyo na po ba? Excited na po ba ang lahat na magpuri? Isang malakas na hallelujah at isang malakas na amen. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus. Oh hallelujah Lord. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito sa aming kalakasan. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw po ang aming pupurihin at sasambahin sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah! Cover the earth. Let me be an instrument to exalt and to extend Jesus' name globally as the waters cover the sea. Open the heavens, oh Lord. Pour out the Spirit, cover the earth with your glory.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Continue to worship you, O God. Hallelujah. In Jesus' name, there is healing. In Jesus' name, there is power. In Jesus' name, there is freedom. In Jesus' name, there is peace. Hallelujah. Come on, church. Let's clap our hands for Jesus. Hallelujah. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Whoa, whoa, whoa. Hallelujah, Lord. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering my shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. In our burdens, covering my shame, He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will
Patuloy ka namin sasambahin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Be magnified, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. From the north to the south and the east to the west, with hear Christ be magnified. Hallelujah. Where creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. From north, the south, and east to west, with dear Christ be magnified. Where the whole earth echoing His eminence, His name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops, with Christ be magnified. Let us sing. Oh, Yes, Jesus. oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Every creature finding its melody, and every human heart its native pride. And then in one enraptured hymn of praise we magnify. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, God. We praise you, Lord. I won't buy the idols. I stand strong and worships you. And it puts me through the fire. I rejoice 'cause you're there too. I've been formed by your feelings. I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified in you. 'Cause that is just the door
magnified. Lord, Christ be magnified. Praise the Lord. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Hallelujah. Oh, be magnified, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself.
worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kung wala ka ay wala kami rito, Panginoon. Ang nais namin ay purihin ka. Sambahin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Itaas ang iyong pangalan sa lugar na ito. Walang uuwi na hindi ka nararanasan, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin pa namin, Panginoon, lukuban mo ng iyong banal na dugo ang lugar na ito. At sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon, magrema ito sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise God. At ngayon, para naman po sa maghahatid ng tanging bilang, tinatawagan po natin ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong September 8. Walang iba kundi ang ating Sister Stephanie Mortel. Nagbabalik po muna ako ng papurit pasasalamat sa Lord sa nagdaang kaarawan ko nung 8. And salamat sa Panginoon dahil sa patuloy na biyayang binibigay niya at sa mga blessings na binibigay niya sa amin, sa pamilya ko. Amen po. Ang kantang ito po ay inaalay ko po sa Panginoon. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, oh they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. All the lies, the fears and the doubts, oh they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing
I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. And you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours, and you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. In Jesus' name, I see faith arising. In Jesus' name, my fears they came crashing. In Jesus' name, I'm drawn into your embrace. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Amen po. Amen. Praise God for the talent. At ngayon, dadako na po tayo sa pinaka-highlight ng ating Sunday service. Ihanda na po natin ang ating mga notebook, ballpen, Bible at higit sa lahat ng ating mga sarili para sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang maghahatid po sa atin ng salita ng Diyos ay ang ating beloved NCR Haved, Pastor Elmer Balajay. Ayan. Good morning! Kaya sabi mo sa katabi mo, good morning! Ayan, pinagpala ka. Sabi mo, pinagpala ka sa umagang ito. Kasi cute ako. Ayan, sige tayo po tayong lahat. Ayan, welcome po sa mga ngayon lang natin nakasama. Welcome po. Welcome po sa mga kapatid natin na nasa online, na nakikinig at nanonood. Welcome po. At sa mga kapatid natin na luma na, welcome pa rin sa inyo. Hallelujah. Ayan, excited ba kayo? Are you happy today? Ayan, dapat ang Kristiyano ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Hallelujah! Ayan, sige, kung masaya ka, sabihin mo sa Panginoon, Hallelujah! Ayan, sige, basahin po natin of course, ang ating topic. Ang theme pa rin po natin ay a call to rest or renew. Sige, basahin natin yung Leviticus chapter 25, verse 4 to 7. 1, 2, 3, basa. In the 7th year, there shall be a Sabbath of solemn rest for the land, a Sabbath to the Lord. You shall neither sow your field nor prune your vineyard. What grow of its own accord of your harvest you shall not reap, nor gather the grapes of your unintended vine. For it is a year of rest for the land, and the Sabbath produce of the land shall be food for you. For you, your male and female servants, your hardman, and the stranger who dwells with you. For your livestock and the beasts that are in your land, all its produce shall be for food. Ayan, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Dalangin namin na ikaw po ang magpaunawa sa amin, banal na Espiritu. Buksan mo po ang aming mga mata ng pananampalataya, ang aming puso, upang
sa amin pong pagninilay-nilay, Panginoon, ng iyong salita, maranasan po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi lamang po kami maging tagapakinig, kundi anuman po, Panginoon, ang mga prinsipyo, kautusan, command, Panginoon, na aming maririnig. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay aming pong magawa. At hayaan mo na mangyari sa aming buhay, maging kaparte ng aming buhay, at maging, Lord, ito na po, Panginoon, ang aming maging prinsipyo, Panginoon, sa araw-araw. Maraming po salamat, O Diyos. Itago mo po ang iyong tagapagsalita sa mga oras na ito sa akin pong sarili. Inaamin ko na wala po akong magagawa, kundi mo po ako gagamitin. Ako po ay walang kabuluhan. So, I beg you, Holy Spirit, to come to us right now. And ako po yung nangangako na ang lahat po ng mga papuri, lahat po ng pagsamba, lahat po ng parangal, Panginoon, aming ibabalik sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Historically, gusto ko lang pong bigyan ng background itong ating binasa, para naiintindihan natin. By the way, ang title po ng ating pag-aaralan ay, Are you ready for God's way of provision? Hallelujah! Are you ready? Ayan, kasi pag hindi ka naka-ready, hindi dadaloy ang pagpapala sa iyo. So ito po'y katanungan, Pero gusto ko lang pong bigyan ng background, yung ating binasa, yung ating pinag-aaralan para naiintindihan natin. For 400 years, ang mga Israelita po ay nasa ilalim ng pamumuno ng Ehipto. And then lumaya po sila. Imagine niyo sa loob ng Ehipto, sila po ay walang ginawa kundi magtrabaho 24/7. Kasi nga sila po ay slaves. So imagine mo itong mga Egyptian na to, itong mga Israelita na ito ay for 400 years, sila po ay puro trabaho, productive, at ang iniisip nila kailangan may magawa sila within the day. So paglabas nila ng Egypt, ito na po yung binasa natin ngayon. So imagine niyo na ito pong rhythm ng buhay nila, yung buhay na kanilang isinasapamuhay dahil for 400 years, sanay na sanay silang very productive, work ng work, walang pahinga, dire-diretso. Nakakita na ba kayong tao na dire-diretso magtrabaho? Nakakita na ba kayo ng tao na gano'n? Ha? Meron bang taong gano'n na dire-diretso ang trabaho kahit Sunday nagtatrabaho? Meron ba? Alam nyo, na-experience ko rin po yan. Nung ako po ay nasa corporate pa, dahil 24/7 yung aming binabantayan ng mga factory. So, nung ako po ay nasa peak ng aking career, meron pong 21 factory na ino-oversee ko from Southeast Asia. 5 sa Pilipinas, 4 sa Malaysia, 2 sa Thailand, 2 sa Korea, 1 sa Taiwan, 1 sa Japan, and then 4 or 3 rin sa China. And that is my, yun yung ino-oversee ko ng mga factory. So imagine niyo, inahawakan ko pa yung US account, lahat ng mga hardware and test program ng buong mundo ng aming kumpanya, ako rin yung nagme-maintain. And that is my my duty dun sa kumpanya. So, ang conference call namin ay 24/7 din. Pag sinabing mag-conference kami ng 1:00 ng madaling araw, gigising kami. Alam nyo, nung time ko, wala pang mga malalakas na signal. Nagre-relay lang ako sa telepono. 2001 and 2002, So, pagka magko-conference call ako, yung mga bata, maliliit pa sila. Pupunta ako sa kotse, i-on ko yung aircon, kasi sa labas ng garahe namin may signal. Doon ako magko-conference call, So, ganong klaseng mga pag-work. Work. Ang sabi ko nga, nung ako'y nagtatrabaho, 16 to 18 hours ako magtrabaho. Can you imagine? 16 to 18 hours ako magtrabaho. And ganoon din yung mga Israelita. Yung rhythm ng kanilang buhay ay nasa pagtatrabaho na. Pero isang araw lumaya sila at ang sabi ng Panginoon sa kanila, eto na yung binasa natin. Ibabalik ko lang po. Sige, ibabalik ko lang po yung binasa natin. Sorry. Eto na yung rhythm ng buhay nila. So ang sabi ng Panginoon sa kanila, mayroong command ng Panginoon sa kanila dahil nakalaya na sila sa pagkaalipin ng Egypt. Ang sabi ng Panginoon sila, nung nandun na sila sa
lugar kung saan sila ay malaya na, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang utos ng Panginoon sa kanila, for 6 years, no, taniman nyo yung lupa at yung ika-7 taon, ipahinga nyo yung lupa. So yung lahat ng aanihin nyo for 7 years o 6 years, lahat yan iimbak nyo kung may matitira, at yung matitira dyan, gagamitin nyo sa ika-7 taon. Tinignan ko po yung bakit kailangan magpahinga ng lupa. Alam niyo, ang lupa, meron pong engineering. May engineering po ang lupa. Kapag ang lupa inabuso mo, hindi rin siya magpuproduce ng maayos. Alam niyo, sa Japan, yung tinatawag na Fuji apple, kapag nakarating ako doon sa plantation ng Fuji apple sa Japan, sa Mount, malapit sa Mount Fuji, yung isang puno, kunyari may 1,000 bunga, no? Ang sabi nung Japanese na nagne-negosyo doon sa area na yun, ang sabi niya, medyo may translation, no? Japanese saka English. Ang sabi niya na ganun, 60% ng bunga ng isang puno, intentionally kinakat nila, tinatanggal. And ang nagre-remain lang 40%. Yung 40% na yun yung apple na lalaki. Kaya merong malaking Fuji apple. So hindi lahat pinapalaki nila. Intentionally, pinuputol nila, maliliit pa lang, pinuputol na, para yung sustansya nung buong 100% mapunta lang sa 40% at yung apple nila malalaki. Kasi nga, intentionally kinakat nila yung mga bunga para mag-concentrate lang yung apple, yung sustansya doon sa 40%. So ganun po. So ang command ng Panginoon sa kanila, dahil kailangan ipahinga ang lupa, ang command ng Panginoon sa kanila, for 6 years, they could plant, harvest, and store food. And then after that, in 7th year, they had to stop planting and harvesting. So, ito yung command ng Panginoon sa kanila. Lahat ng mga sinasabi ng Panginoon sa kanila, kailangan na nilang gawin. So, kung ikaw po ay sanay magtrabaho ng 24/7, kapag nagpahinga ka, ano kaya ang mindset mo? Parang wala kang gagawin. Yung iba naman, natatakot magpahinga. Baka kailangan nilang kumita. Alam niyo kung bakit? Kung ako po yung nagtatrabaho sa semiconductor, kapag pumasok ka ng Sunday, triple pay. Ang sarap, triple pay. Ang sarap kumita ng pera. Pero ang command ng Panginoon, ang sabi sa kanila, for 6 days, magtrabaho kayo, o 6 years, magtrabaho kayo sa lupa, ang ika-7th year, magpahinga kayo. Paano natin iahambing yan sa buhay natin ngayon? Binigay ng Panginoon sa iyo 7 days. Pagka-araw ng Sunday, nasan ka dapat? Nasan ka dapat pag-araw ng Sunday? Nasan ka dapat? Come on, talk to me. Nasan ka dapat pag-araw ng Sunday? Nagre-rest. Pag sinabing rest sa Bible, is not laziness. Pag sinabing rest sa Bible, you connect with God. You connect with God. Hello? Kaya ang rest na tinatawag dito is our Sabbath day. Mga kapatid, tanggapin nyo man ito at hindi, Sunday is for the Lord. Sunday is for the Lord. Sabi mo sa katabi mo, Sunday is for the Lord. At pag ginagamit mo ang Sunday, ninanakawan mo ang Lord. Hello? Hello? Sunday is for the Lord. So yan po ang bakit sinabi ng Panginoon sa kanila to? Bakit kaya ginawa ng Panginoon na pagka ika-7 araw magpahinga kayo, alam nyo, tinetest yung pananampalataya nila kung susunod sila. The same thing with you. Minsan gusto nating gumala pag Sunday. Ang sarap pa yata. Pag Sunday, ang luwag-luwag. Alam nyo, Sunday is for the Lord. Huwag natin nakawan ng araw, ng oras ang Panginoon. Itong araw na to ay itinalaga ng Panginoon
para makipag-commune tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Alam nyo, ito yung gusto ng Panginoon. Tinetest yung perspektibo ng mga Israelita, tinetest, no? Ang tanong kasi ng mga Israelita, what if the harvest is not enough? Paano kung kulang yung harvest? Ganon din sa atin. Paano kung makakatulong naman yung pagpasok ko ng Sunday? Kami nga, three times ng sahod namin a day. Pag pumasok kami ng Sunday, nakaka-tempt pasukan. At to be honest, no, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Ginawa ko po yun. Nung ako po yung nagtatrabaho, na-tempt ako. Kasi talagang pinapapasok ako ng Sunday eh. So pumasok ako ng Sunday for 4 months. For 4 months, dry na dry yung espiritu ko. Talagang nag-backslide ako. Kunwari, nagbabasa rin ako ng Bible. Minsan, matindi din ako ng Bible study. Pero yung Sunday, wala ako sa church. Alam nyo, nakalimutan ko ng manalangin. Nakalimutan ko ng mag-quiet time. Wala na akong joy sa aking praise and worship. Naranasan nyo ba yun? Come on. Naranasan nyo ba yun? Alam nyo, kapag kinuha natin yung araw para sa Panginoon, matutuyot tayo. Pero this time, ito po yung promise ng Panginoon sa kanila, na kapag sumunod sila sa Panginoon, merong supernatural provision ang Panginoon. And doon po ako magpo-focus. No? Are you ready for God's way of provision? Alam nyo, pag binasa natin yung Leviticus chapter 25, verse 21, after nagawin nila yung pagsunod sa Diyos, alam nyo, ang pangako ng Panginoon, sabi nun, then I will command my blessing on you on the 6th year, and it will bring forth, produce enough for 3 years. Hallelujah! Can you imagine? 1 year lang ay papahinga nila, pero God will give them the produce for 3 years. Alam nyo, ganun ang nangyayari po sa akin. On that time na natuto ako, hindi ko na po ginawa yun. Sabi ko, Lord, pinapromise ko sa iyo na every Sunday is for the Lord. And from that on, hindi na po ako pumasok sa trabaho every Sunday. And nakita ko yung provision ng Panginoon. Tuloy-tuloy. The same thing with us. Alam nyo, isang bagay na gusto kong makita nyo rito, kapag tayo ay ready na sumunod, yung God's way, hindi human way. No? Kasi yung human way of provision, lagi tayong may kultura na nagmamadali, no? Gustong the more na pumapasok ka, lumalaki yung sahod mo. No? Pero alam nyo, sa prinsipyo ng Panginoon, yung God's way, of course, resting and trusting in God's timing. Hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas. Yung human way of provision, may takot na baka kulangin. No, kaya nag-overwork. No, yung human way ng provision ay nakadepende sa skills, nakadepende sa savings and sa connections. Pero alam nyo, yung God's way of provision nakadepende sa supernatural blessing and promises of God. Hallelujah! Minsan nagdidepende tayo sa lakas natin, nagdidepende tayo sa galing natin. Kikita ako, magaling ako manager nga ako director ako, vice president ako. Ako ang CEO. Minsan nagdedepende tayo sa skills natin, sa connection natin, no, sa position natin. That is human way of provision. Pero yung God's way of provision, alam nyo, ito yung tinatawag na siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Na you cannot imagine. Mga kapatid, ano man ang galing mo, ano man ang lakas mo, temporary lang yan. Isang araw, manghihina ka. Alam nyo, I've been in the corporate for how many years? Ikaw magaling ngayon?
Bukas may darating na mas bata sa'yo, mas mura, mas magaling, mas masipag. At isang araw, hindi ka na kailangan ng kumpanya. Goodbye. So you are as good as your last paycheck. Amen. You are as good as your last paycheck. Yung last paycheck mo, yun lang ang aasahan mo. That's it. No? Isang araw may darating na mas bata, mas magaling, mas aggressive, at mas mura sa'yo. Tandaan niya, mga nagtatrabaho. Your trabaho or your work is not permanent. Tandaan niyo yan. Even your skills, nagiging obsolete. Akala mo ikaw pinakamagaling sa opisina, mali ka. Mali ka. Tandaan mo yan. No, kaya nagtatrabaho. Kaya, baguhin natin yung ating way ng provision. Let us focus ourselves sa God's way of provision. Ang tanong, are you ready? Are you ready for God's way of provision? Alam nyo, in modern, sa ating buhay ngayon, lalong-lalo na yung mga millennials, maraming nabubuhay ngayon sa pressure. Pressure to perform. No? Kasi, alam niyo naman yung online, napakatindi ng pressure dyan. Always hustling, always anxious. Yung society natin ngayon, if you stop, you'll fall behind. That is true. Kaya nga, even sa aming mga nag-work, no? I believe on the Japanese term na kaizen. No? Pag sinabing kaizen, is a continuous improvement. Continuous improvement ng iyong knowledge, continuous improvement ng iyong skills, continuous improvement ng anything na nasa iyo. No? That is kaizen. Kai means change, zen means for the better. That is a Japanese term. No? Kaizen. So, ano ang sabi ng Panginoon? Rest in me. Rest in me. No? Kaya nga, sabi na ganoon dito, overflow comes from hustling harder but from resting, trusting, sharing, and stewarding according to God's way. Kasi pag inasahan natin yung sarili natin, mga kapatid, you will fail. You will fail big time. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang umasa sa sarili mong lakas. You will fail big time. Amen po ba? Amen po ba? Hello? Gising pa ba kayo? Sige, kung gising pa kayo, lahat na natutulog, magsabi ng hallelujah! Ayan, gising pa nga, gising pa. Sige, sabi ko, lahat ng natutulog, magsabi ng hallelujah eh. Ang daming tulog. Ayan, sige. Ano? Mga kapatid, ano yung idea na gusto kong iparating sa yung mensahe na gusto kong makita natin ngayon? Yung Sabbath year na sinasabi ng Panginoon, yung kapahingahan, is not about land or agriculture, no? It was, of course, a pause and to rest for striving. Yung pagtitiwala sa pangako ng Panginoon, kahit na tiwali sa logic ng mundo. Can you imagine nung si Abraham tinawag ng Panginoon, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lupain na ganito. For 75 years nakasettle na sila rito. Tinawag siya ng Panginoon, 75 na siya. Kaya kayong mga senior citizen, alam niyo, tinawag si Abraham, 75 na siya. Hello? Hello? Itaas natin ang mga banner ng ating mga senior citizen. Hallelujah! Mga kapatid, tinawag si Abraham, 75 years old na siya. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lupain na hindi niya alam. Alam mo ang ginawa niya lang, sumunod lang kahit alam niyang hindi niya alam yung lugar na yon. Hindi siya nagtanong kung saan yung lugar na yon. Basta sinabi niya, sumunod siya. Pumunta sa lugar na yon. Dinala niya lahat ng pwede niyang dalhin. Pumunta siya sa lugar na pinapupuntahan ng Panginoon na hindi niya alam, na hindi niya kabisado, na wala siyang idea. Alam niyo, minsan, gusto ng Panginoon, magtiwala lang tayo sa Kanya eh.
Gusto ng Panginoon, alisin na natin yung human logic natin. Alisin na natin yung human thinking natin, human way, na the more na meron kang earning, the more na pagpapalain ka. The more na you keep your blessing, the more na pagpapalain ka. Hello? Hindi po ganun ang prinsipyo ng Panginoon. Kailangan nandun tayo sa prinsipyo na tayo ay dumadaan sa kapahingahan ng Panginoon, connecting with Him, magtitiwala tayo sa Kanya, and tayo ay good steward ng mga bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, listen. Listen. Ito na yung main idea. Ito na yung main idea. Ayan, sabi na ganoon, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians chapter 4, verse 19. Lagi nating naririnig ito. Ito yung mga ibang prinsipyo. Alam nyo, I don't know any other principle na kayo ay pagpapalain kundi sa prinsipyo ng Diyos. Kung may iba pa kayong prinsipyo na alam nyo o yung model para kayo ipagpalain bukod sa salita ng Panginoon, lahat po ng mga alam nyo na hindi galing sa salita ng Diyos will fail. Hello? Hello? Will fail. Sabi na ganoon, rest, stop to start, no? Alam nyo, maraming bagay na pinapagawa ang Panginoon. Sabi na ganoon dyan, gusto ko lang tingnan yung highlight dyan, no? But in the 7th year, there shall be a Sabbath of solemn rest to the land, no? So, God command Israel to let the land rest. Ano ang itinuturo ng Panginoon dito? Rest is obedience. Hello? Kaya kung ikaw ay wala sa araw ng Sunday dito, you disobey God. Because dapat nandito ka. Pero dahil wala ka, you disobey God. Hello? You disobey God because rest is obedience. Pag sinabi ng Panginoon, magpahinga ka, magpahinga ka. Stop. Pero minsan, pinipili natin sa labas kaysa pumunta sa presensya ng Panginoon. Mas madalas, last priority ang Panginoon. Mas madalas, yung tira-tira nating oras ang binibigay natin sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, rest. Even the land needs renewal, just like our minds and bodies. For 6 days, ang daming pressure. For 6 days, ang daming stress. For 6 days, ang daming challenge. Tapos pag 7th day, ang kapahingahan mo, nasa beach ka. Mali. Sabi, mag-a-unwind lang ako. Alam nyo, ang pag-unwind sa Lord, dapat. Hindi pa ba sapat ang Diyos sa inyo? Ang tanong ko sa inyo ngayon, come on, talk to me. Hindi pa ba sapat ang Diyos sa inyo? Kayo nasa gitna, hindi pa ba sapat ang Diyos sa inyo? Kayo dito, mga nandito, hindi pa ba sapat ang Diyos sa inyo? Bakit naghahanap kayo ng pag-unwind na ibang lugar? Dapat ang unwind natin sa Lord. Pag gusto mo mag-unwind ka sa Diyos, Lord. Ito yung rest mo, ito yung kapahingahan mo. Ito yung sinasabi mo na stop muna sa mundo, makikinig muna ako sa aking Diyos. That is rest. Mga kapatid, that is rest. Na sinasabi mo, bibitaw muna ako sa mundo at makikinig muna ako sa aking Diyos. That is rest. That is rest. Alam nyo, sa mga millennial ngayon, of course, you always online, always working, no? Yung hustle ng culture. At minsan, nabe-burnout tayo, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng emptiness. Alam, isang araw, may tumawag sa akin ang sabi na gano'n, Pastor, kailangan mo akong kausapin. Bakit ano nangyayari sa'yo?
Sabi, burnout na ako, pastor. Bakit? Ano nangyari ba talaga, Lord? Kaya pastor, kailangan natin magkita ngayon. Magkita tayo ngayon. So, nagkita kami. And then I just listened to him. Hindi po ako nagsasalita. I just listened to him. And then without a word, I just utter a prayer. Na-solve yung problema. Sabi ko, kailangan mo lang pala ng kausap at saka ng presensya ng Panginoon. Hello? Alam niyo kung minsan, mali yung way na pinupuntahan natin. Then akala natin, yung tahimik na beach, magandang staycation, magandang lugar, makakapag-unwind sa atin. Hindi ko naman sinasabing hindi ko sinasabing masama yung magbakasyon kayo. Hindi ko sinasabi yon. Hindi ko rin sinasabing hindi mabuti yung mag-unwind ka sa ibang lugar, no? Kaya lang, dito sa particular na pinag-aaralan natin, our completeness, matatagpuan lang natin sa Diyos. Yung peacefulness, yung kapayapaan ng isip natin, sa Diyos lang natin matatagpuan. Amen po ba? Amen po ba? Sapat-sapat ang Panginoon. Dapat baguhin natin yung human way natin na our God is enough. Our God is enough. Sabi na ganoon, God designed rhythm, 6 years work, 1 year rest. And siya katulad ng sinabi ko, rest is not laziness, it is obedience. Paano natin i-apply ito sa ating buhay, mga kapatid? Sa mga kabataan, alam ko na ginagamit niyo yung inyong mga gadget. Sino walang gadget dito? Taas ang kamay. Sino walang gadget? Taas ang kamay. Isa lang walang gadget, si Ate Tina lang. Si Ate Tina walang gadget. Sige, pag-pray natin siya na magkaroon siya ng gadget. No. Alam niyo, hindi ko binabawalang gumamit kayo ng gadget. And praise the Lord, may gadget kayo. Pero pwede ba, magkaroon tayo ng rest sa paggamit natin ng gadget? Magkaroon tayo ng full stop muna sa paggamit natin ng gadget and open our Bible. Open our heart and mind to communicate with God. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun, mga kabataan? Pwede ba yun? Parang hindi konbinsido eh. Pwede ba yun na one time magkaroon tayo ng digital Sabbath? Hello? Pwede ba yun? Magkaroon tayo ng once a week lang. Kahit once a week muna, digital Sabbath. Lahat na raw, lahat na. Be intentional. Be intentional to have digital Sabbath. Instead, no, magkaroon tayo ng oras sa ating prayer time, sa ating family, sa ating worship. Hindi lang ito pahinga ng katawan, kundi pahinga ng kaluluwa. Hello? Amen po ba? Para mapahinga yung ating kaluluwa. Number 2. Ayan, sabi na ganoon, come to me and I will give you rest, no? Yan yung paanyaya ng Panginoon. Kayong mga lahat na napapagal at napapagod, nape-pressure, may anxiety, no? Walang kapayapaan, lumapit tayo sa Diyos. Pwedeng tumayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. Kapatid, alam ko na marami kang mga anxiety, marami kang pressure. Kayo mga nasa online, nakikinig. Pigit tayong lahat. Pigit tayong lahat. Let us commune with God. No? Pigit tayong lahat. Nag-aanyaya ang Panginoon, kapatid.
Nag-aanyaya siya ng isang paanyaya ng kapahingahan. Kapahingahan sa gitna ng maraming pressure, maraming anxiety, maraming difficulties, challenges. Ito yung paanyaya ng Panginoon sa iyo. Come, come, come to me, and I will give you rest. Pwede mo kausapin ang Panginoon, panandalian. Sabi mo, Lord, patawad po na hindi intentional ang aking paglapit sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, bigyan mo po ng kapahingahan ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu. Itama mo po sa pamamaraan na iyong nais. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Number 2 is trust, faith over fear. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, alam nyo yung tiwala sa Diyos. Sabi na ganun sa, sige, bibilisan ko lang po, you shall neither sow your field nor prune your vineyard. No? Huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. Alam niyo, this was radical. Dahil ako marami akong tanim. Kapag marami akong nakikitang mga bunga na nasasayang, nagagalit ako sa mga yung pumupunta sa bahay namin na taga-tanim. Kunyari, may nakita akong bayabas na nabubulok, na hinog, na hindi pinitas, yung dragon fruit o yung upo. Sabi ko, bakit hindi niyo pinitas to? Sayang! Sana napakinabangan ng mga tao. Nangihinayang ako. Pero dito, ang sabi ng Panginoon, kahit yung mga harvest at saka yung mga bunga ng inyong mga itinanim, sa ika-7th year, sabi na ganoon, huwag niyong pitasin. Hayaan nyo lang. Pero ang human mind, of course, manghihinayang tayo. Kasi ako, nanghihinayang ako eh. Pero dito ang sabi na ganoon, huwag niyong gagalawin. This was radical obedience, no? No planting meant no control and total dependence on God. Na kahit hinog na, huwag niyong pitasin kasi utos ng Panginoon. Ang sabi lang ng Panginoon, magtiwala ka, huwag kang matakot. Minsan ganun tayo nanghihinayang tayo. Pastor, pag hindi ako pumasok ng Sunday, sayang yung double pay, triple pay. Tsaka pastor, baka matanggal ako sa trabaho. Baka tanggalin ako ng boss ko. Pastor, baka ganito. Ang dami nating takot. Pero ang sabi ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Faith over fear. Magtiwala tayo sa Kanya. Alam niyo, sabi ko sa mga kliyente ko, sinasabi ko na kagad, pastor ako, hindi ako pumupunta sa beer house, pwede tayo mag-dinner, hindi ako pumupunta sa nightlife, hindi ako uminom, no? Sinasabi ko na kagad, para alam na ng mga kliyente ko na hindi nila ako pwedeng ayain sa mga ganong klaseng puntahan. No? And sinasabi ko na kagad sa kanila na, pastor ako eh. So, alam nyo nangyayari, yung conversation, na open up yung salita ng Panginoon. Makita mo na yung tao na yun, kailangan yun talaga ng Panginoon. Alam nyo, kinakailangan minsan gawin natin yun. Lalo na pag kami namimit tayo mga tao, dapat sabihin kagad natin, actually, Kristiyano na ako, binago na ako ng Panginoon. Dati ginagawa ko yan, pero ngayon hindi na eh. Kapatid, pasensya ka na ha. Pwede naman natin sabihin ng maayos. No? Hindi naman nila tayo i-reject because of that. No? I don't think na i-reject tayo ng Panginoon. No? But God promised to multiply the 6 years. Alam nyo, minsan kasi kaya tayo medyo natatakot. Kasi parang, baka mamaya kasi, mawalan tayo ng trabaho. Baka kasi mamaya, hindi tayo ma-promote. O kaya naman, magkaroon ng hassle sa ating mga transaction. So ito yung mga modern reality
na there are times na talagang we need to step out on our comfort zone. Na kailangan nating umalis, no, sa comfort zone. And alam niyo yung pagsunod at saka yung pagtitiwala, minsan masakit. Totoo po yan, minsan masakit. Kasi, nung one time sa office namin, nagkaroon ng may sakit. No? I volunteer to pray. Sabi ko, pwede ba ako mag-pray? Doon sa ano? Alam niyo, pinagtatawanan ako ng mga ka-office mate ko. Kasi puro mga engineer to, mga director, mga manager, senior manager. Sabi ko, pwede ba tayo mag-pray? Nakatingin sa akin lahat. Bakit? Nakatingin sa akin lahat. But you know, may isang tao lang na nag-agree. Parang Senate, ay second motion. No? May isang tao lang, tama si Elmer. May isang tao lang na gumanon. Alam niyo, yung buong grupo, nag-agree na manalangin kami. Kailangan minsan tayo mag-step out tayo sa ating comfort zone and do the radical obedience na sinasabi ng Panginoon. Alam niyo, obedience, hindi po yan, sabi ko hindi madali yan. Minsan masakit yan. No? Pagtatawanan ka, masisingle out ka sa office. No? Pero ganyan po ang nais ng Panginoon sa atin. Magtiwala tayo sa Panginoon, trust in the Lord. Sabi na gano'n, trust God when logic says otherwise. God provides more than enough for the next season. And sabi na gano'n, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Alam nyo, nung ginawa ko yon, parang nagkaroon ng ripple effect. Lahat nung nakakilala sa akin, ngayon, pag may alam na may sakit doon sa kumpanya, tinatawag si Pastor Elmer. Kahit hindi ko kilala. Nakikilala ko lang sila kasi, uy, Pastor Elmer, baka pwede mo ipag-pray yung ganito, yung manager ng ganito, puntahan natin. Sabi ko, sige, magandang ministry yan, sige, puntahan ko natin. Ipag-pray ko lang. And ito yung challenge ko sa bawat isa sa inyo. Ano yung area ng buhay mo? I'm talking to you. Ikaw na natutulog. Joke lang. I'm talking to you. Ano yung area ng buhay mo na ikaw pa rin ang kumokontrol? Instead of fully trusting God. Ano yung area ng buhay mo na ikaw pa rin ang nasusunod? Hindi ang Diyos. Meron ba? Sabi mo sa katabi mo, yugyugin mo. Yugyugin mo gano'n. Ano pa sa area ng buhay mo na ikaw pa ang nasusunod, hindi pa ang Diyos? Trust God! Trust God! Hallelujah! Sige po, bilisan ko na lang. Provision overflow is not just for you. Ito yung lagi kong sinasabi. Kasi nakalagay yan dyan sa binasa natin, no? The Sabbath produce of the land shall be food for you and the stranger. Hallelujah! Kapatid, kapag pinagpapala ka, that is not for you only. Yung pagpapalang natatanggap mo is for you to share. Kasi ang provision ng Panginoon, ito yung God's way of provision. The more you give, the more you... Hindi natin pwedeng baguhin yan, mga kapatid. The more you hold back, the more naman na mawawala sa iyo yan. I'm challenging you. Na-experience ko po yan. Na-experience ko po yan. The more na you holding back, the more na nawawala sa bulsa mo. Butas yung bulsa mo. Hallelujah! Butas! Pero alam mo, the more you give it to God, the more you give it to stranger, alam mo, ang lapit ng pagpapala sa iyo. I'm not kidding. I experienced that. Na-experience ko siya. And I challenge you, sana ma-experience mo rin. Hindi lang para sa iyo ang blessing na binibigay sa iyo ng Panginoon. And ito pa yung prinsipyo na napatunayan ko. Hindi lahat ng panalangin mo sasagutin ng Diyos.
Hello? Yun lang kaya mong i-manage ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi loko-loko ang Diyos na dun sa 100,000 na ibinigay sa iyo ng Panginoon, you are unfaithful. Hindi kaya bibigyan 1,000,000. Kasi dun nga sa 100,000, unfaithful ka eh. God will not give you 1,000,000 na hindi mo kayang i-manage. Kasi unfaithful ka nga doon sa meron ka ngayon eh. How God can bless you. Hindi loko-loko ang Diyos na bibigyan ka ng 1,000,000 na hindi ka marunong mag-manage, hindi ka marunong, na unfaithful ka. Pero kapag ka nakita ng Panginoon, very faithful ka, God will bless you. Amen po ba? God will bless you. God bless you so others are blessed too. Be a channel, not a container. And God is able to make all grace abound towards you. Meron akong 10 minutes. That you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Hallelujah! Last, ito yung stewardship, no? Not yours anyway, no? It's not yours anyway. Totoo po yan, na the earth is the Lord's, and all its fullness, the world and those who dwell therein, no? Sabi nga na gano'n yan, no? So, everything you have, everything you have belongs to God. Agree ba kayo sa akin? Everything you have belongs to God. Pag meron ka 1,000, kay nino yung 1,000? Kanino? Kanino? Mga kabatang, pag meron ka 1,000, kay nino yung 1,000? Kanino? Sa Diyos. Natatakot kayo ha? Takot kayo sumagot. O walang mathematics dito. Pag meron ka 1,000, kay nino yung 1,000? Kay Diyos, sa Lord. Pag binigay mo yung 100 para sa Panginoon, kay nino yung 100? Kay Lord. Kanino yung 900? Kay Lord pa rin. Hindi sa'yo. Kasi lahat sa Kanya eh. Amin po ba? Wala kang, pag naintindihan mo yung prinsipyo ng stewardship, kapatid, wala kang pag-aari dito. Wala. Kaya nga tinanong ko sa inyo, kay nino 1,000, everything belongs to God. Pag may 1,000 ka, kay nino 1,000? Sa Kanya. Binigay mo yung 10% sa Lord. Sa Lord yung 10%, pero yung 900, kay nino? Sa Kanya pa rin. Kasi we are only steward. Wala tayong pag-aari dito sa mundo. Tandaan natin yan. You know? Yung talent mo, yung business mo, yung paycheck mo, lahat yan galing sa Lord. Someday, tatanungin ka ng Panginoon, how did you manage what I entrusted to you? Paano mo pinamahalaan ang ibinigay sa iyo ng Panginoon? Yung binigay sa iyong talento, paano mo ginamit? Yung binigay mong talino sa iyo ng Lord, paano mo ginamit? Yung ibinigay sa iyong oras, paano mo ginamit? Yung konting meron kang kayamanan, paano mo ginamit? Pag-isipan po natin. Alam nyo, ang budget ng Panginoon, unlimited. Hallelujah. Ang budget ng Panginoon, unlimited. Maging faithful manager po tayo ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? In conclusion, everything we have belongs to God. So, bibilisan ko lang to. Ito lang yung summary, ano, para makita nyo. Bibilisan ko lang po ito. Ayan. Yan po yung summary, yung key steps to overflow para tayo pagpalain ng Panginoon. Rest in God, trust His plan, share with others, and
steward wisely. Yan po yung nais ng Panginoon sa atin. Yan po yung context, biblical and biblical context at saka principles na sinasabi sa Leviticus chapter 25 verse 4 to 7. And basic po ito, mga kapatid. Overflow happens when we live God's way. Rest in His presence, trust in His provision, share with others, steward resources wisely. And sabi nga, and my God shall supply all our needs according to His riches and glory. Are you ready for God's way of provision? Are you ready? Are you ready? Kasi kung hindi ka naka-ready, kapatid, hindi dadalo yung pagpapala. Hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, totoo, makapangyarihan, at kahit anong gawin natin, ang salita ng Diyos ang magpiprevail. Ang salita ng Diyos ang mangyayari. Ito yung prophetic declaration ko sa bawat isa sa inyo. I declare season of supernatural overflow sa bawat isa sa inyo. I declare that we continue to rest, trust, and we give and we steward for His glory. Dalangin ko, patuloy tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ating tinatanggap. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Habang tayo po ay nagmumuni-muni sa ating napag-aralan, no? Ninanais ng Panginoon na tayo magpasalamat. Ito po ang dalangin ko, no, sa bawat isa atin na makita natin that our ultimate provider, our ultimate sustainer is our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your faithfulness, for all the provision. Suko yung sinisiyasa, buhay ko yung alam, ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Hallelujah. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, Hallelujah. ay tiyak mo ang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ang aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo Yes, Lord. ako. Ang lahat ng bagay ay dinig sa'yo. Salamat,
Panginoon. Salamat! Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Kapatid, the gap of knowing and obedience is the space is very long. Maaring narinig mo ang salita ngayon, natutunan mo, pero pag hindi mo in-applyan, it will become a good intention, a good plan, but it never happened. This time, I encourage you to leave behind good intention and good plan and move forward to the step of faith to do the will of God, the command of God. Trust Him, have faith. Naniniwala ako na kapag ginawa natin yan, we are ready for God's way of provision. Salamat po, Panginoon. Salamat po na you are the source of abundance. You are so generous, Lord. And we will continue to surrender everything to you. Maraming pong salamat, Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May His wisdom guide you, guide your every decision, and may His purpose be fulfilled in your life. May He inspire you to maximize your potential and use your gift He has entrusted to you for His glory. Go forth with assurance that His plans for you are good, to prosper you and to give you hope. May His peace guard your heart and mind, and may His presence be with you always. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord.